Hallelujah! Praise God! Magandang gabi po sa inyo na amin po mga kasama at tasubaybay sa programa pong ito ng Cheer Up, The Word Works program. Hallelujah! Ito po si Sister Lina. Magandang gabi po. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi, Sister Mercy. Magandang gabi sa mga kababayan ko dyan sa Saan yun? Cagayan. Cagayan. Hello po mga taga Cagayan. muli. Magkikita-kita tayo kung kalooban ng Diyos na unang linggo ng May or Atras. Pupunta po kayo doon. Okay, purihin ng Panginoon. Sabi ng Bible, napakagandang pagmasdan ng panyapak o paan ng mga nagdadala ng mabuting balita. Hallelujah! Datnan po kayo diyang matagumpay lahat ni Sister Lina. Sister Mercy. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat, para sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ng programang Cheer Up, The Word Works program. Hallelujah! Praise the Lord. Panginoon. So, paano, Sister Mercy? Opening prayer po tayo. Pastor, hallelujah. Arahandalala shandalala kihahesha kenda. Harihandalala shikararahanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Nagpupuri at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito sapagkat dumating na naman ang oras para ikaw ay bigyang karangalan ang iyong dakilang pangalan, bigyang kaluwalhatian at kapurihan ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ikaw ang patuloy na maluwalhati. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang salita mo, O Diyos, ang mahayag at patuloy na maipahayag sa mga bawat nakikinig, Panginoon, sa online. Maghari, Panginoon, sa kanilang mga puso ang iyong mga salita na nadadalin mo sa amin sa gabing ito, O Lord. Sinabi sa iyong salita, kung pagsusumakita naming unahin ang paghahari ng Diyos at ang iyong katwiran, ang lahat ng bagay ay pawang ibibigay sa amin, ay pawang idaragdag sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa kabutihan mong walang hanggan at patuloy kang madakila at maluwalhati sa gabing ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati, mapapuri at maparangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, nabanggit ni Sister Mercy, no? Sister Mercy, na muli ay maluluwalhati. Amen. Parang sinabi nga natin, sinasabi natin, I love you, Lord. Amen. Ngayon, pero naniniwala po na hindi sapat na sabihin lang natin, mahal kita, Panginoon. No? Dinadakila kita, Panginoon. Kung tatanungin natin Panginoong Kristo, ano kaya sabi ng Panginoon ano sabi niya para palatandaan na mahal natin siya? Sinabi ng Panginoon hindi sapat na sabihin lang, bagamat tama, na Lord, mahal kita, amen. Sa mga awitin natin, sinasamba, pinupuri kita. Pero ayon sa Kanya, paano daw ba natin maipapakita, ayon sa Panginoong Hesus, during His earthly ministry, na mahal natin siya? So tingnan natin sa John chapter 14, verse 14. John chapter 14, verse 14. Matthew, Mark, Luke, and John. Ano po ang sabi ng chapter 14? Sister Lina, pakibasa nga po sa inyong Biblia. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Okay? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun. So palatandaan ng pag-ibig sa Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, tinutupad natin o ginagawa natin ang kanyang sinabi. Actually, word niya. No? Mahalaga po yun. Kaya po tayo narito ngayon, mag-aaral ang salita ng Diyos. Amen? Hindi para magpakatalino. Hindi para lalo pa po nating maunawaan, malaman. Amen? Ang salita ng Lord, ang nais ng Diyos. At ito po ay upang matupad natin. Amen? At sa ganung paraanan, siya po ay naluluwalhati. Hallelujah. Naluluwalhati ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise God forevermore. Ang sabi nga niya, matapos natin itong madinig, ang sabi ng James, di ba? Santiago. James. Chapter 1, verse 22 ba yun? Tingnan po natin.
Kayo naman po, Sister Mercy, pakibasa po sa Santiago, chapter 1. Verse 22. Opo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung ating patakaran sa buhay. At syempre, para natin malaman yung kailangan madinig muna natin. Pakikumpleto po. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Alam niyo po ba kung paano natin dayain ang ating sarili? Maniwala tayo sa kasinungalingan. Dinaya natin ang sarili nun. Dahil ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin sa buhay natin, kung hindi salita ng Diyos ang pamantayan ng ating buhay, dinadaya natin ang ating sarili. Ganun lang yan di ba? Kapag ang isang tao, bawa ikaw, Sister Lina, no? Maniwala ka sa kasinungalingan, dinadaya mo sarili mo. Amen? Amen? Ang sabi ng Panginoon, thy word is truth. Ang salita mo, Ama, ay katotohanan. Maniniwala doon sa kasinungalingan, tapos Naloko maniniwala ka rin doon sa katotohanan, dinadaya mo na sarili mo. Oo. Balik harap na yun. So, tandaan po natin, ang sabi ng Bible, si Satan is the father of lies. Hindi sinabing father of liars, ha? No. Father of lies. Nang kasinungalingan mismo, hindi ng mga sinungaling. No? Father of lies. Ibig sabihin, lahat ng kasinungalingan, nag-ugat talaga kay Satanas. Hallelujah. Kaya po, mahalaga po, ang mga kagaya pong ginagawa natin ngayon, ini-invite po namin kayo, nakikiusap po ako sa inyo. Please share. At marami pong makadinig. Hallelujah. Ng salita ng Lord, at ito'y ating maisapamuhay, at may sasabihin po si Sister tungkol dyan. Nasabi mo sa akin kanina, awit 119, verse 6. Hindi, verse 1 ba yung sinasabi mo sa kanina? Mapalad? O yan, pakibasa, simulan mo na ron. Tingnan po natin. Mahaba kasi 119 yun. Oo, then simulan mo sa verse 1. Ano na ito, verse 8? Verse 1 po ito. 119 verse 1. Yan. Verse 1 po yan. Opo. Sorry, Opo. Yan talaga, malitang sulat eh. 100. 89, ano, ilan? 70, 79. Ang lakas, oh. Hindi po yung numero, Pastor. Numero lang yan. Numero lang. Hindi yan hindi yan ang nagde-decide ng ating lakas. Kaya pagka sinasabi sa akin, ako, ipasok mo ko sa trabaho. Matanda ka na, 79 ka na. Sabi ko, number lang yan eh. Amen. Hallelujah. Yan ang nagagawa ng mamuhay sa salita ng Diyos. Sige, verse 1 po. Verse 1, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Kaya po nakakagawa tayo ng malinis na pamumuhay ay hindi dahil sobrang galing natin, kundi dahil ayon po sa ating binasa, Sister Mercy, kasi yung kautusan, yung salita ng Lord, ang kanyang gabay o ipinamumuhay. Hindi po tayo pwedeng mamuhay ng tama without the Word of God. Marami sa unang tingin natin ay tama, mga sistema ng mundong ito, ngipin sa ngipin, di ba? Kung kaya mong gawin ito, gagawin ko to rin sa iyo. Pero hindi po ganun ang tama. Ang tama po ay salita ng Diyos. Noon dumating po ako sa punto, Sister Lina, Sister Mercy, na naitanong ko sa aking sarili, ano ba talaga ang dapat iniisip ko? Alam ko may mga mali akong kaisipan. Sabi ko, paano ba ito makokontrol? Ano ba talaga ang dapat iniisip ng isang tao? Well, nakita ko po na makukuha ko lang ang tamang kaisipan kung ano yung sinabi ng Diyos. Dahil sabi niya, ito ang mag-guide sa iyo. Ito ay katotohanan ang kanya salita. At kapag ang kanya salita ay aking ini-apply sa buhay ko, nagpapatunay lamang to na mahal ko ang Diyos. Meron sinabi sa Bible hahanapin ko po, no? Bago natin ipagpatuloy ang awit 119, sinabi niya na Meron po rin akong patotoo opo. Sige po. Teka po ha.
Sige nga po, ano po ba yung sinasabi nyo? Yung pamumuhay na sinasabi rito, katulad po sa bahay, ang ginagawa ko po kada umaga, naglilinis ako sa karsada, tapos doon sa tagliran namin, hanggang doon sa likod. Yun ang laging pinupuna nung kasama ko sa bahay, na kaya yung kasama, yung kalapit namin, lagi siya sabi ko, hindi lamang kay kuya, ganyan, hindi ko na hindi ko, halos hindi na nire-respeto kasi. Alang-alang lang doon sa asawa. Kaya minsan, nagsusumbong sa akin, sabi ko, gawin mo na lang ng tahimik yung Tama. Kahit tulad na, ayaw nila maglinis. Hindi ka maglinis. Gusto mo malinis, gawin mo ng tahimik. Huwag kang magsalita, nagkakasala ka lang. Tama. Ayun. Yun. Kaya ang ginagawa kong ganun, araw-araw, Hindi mo pinapansin yung sinasabi nila. hindi po. Yung kapitbahay na gustong laging pagka nagkasalubong laging ganyan. Gusto lagi may mag-away. Lagi gusto laging aawayin na din. Nakita ko na siya. Pagka nagwawalis, dala na rin yung wala. Sabi ko, gumawa ka lang ng walang imik. Tama. Praise the Lord. Di gumawa na rin yung kapitbahay mo na kinaiinisan mo. Amen. Na-encourage tuloy siya. Opo. Ganito po yan, ano? Nung tanungin ko sa Lord, tama kayo, yun din ang resulta. Ito po ang nasa Biblia. Opo. Ano ba ang tamang dapat kong isipin? Naitanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang tama? Ano ba sabi ng Diyos na dapat maging laman ng aking isipan? Tinan po natin ang Philippians. Babalik tayo dyan, ha? Chapter 4, verse 8. Philippians. 4:8. Pilipos. Magkakadikit po yan. Colosas, Pilipos. Philippians 4. Yan. Chapter 4, verse 8. Basahin na po ba, Pastor? Opo, sige po. Sa wakas, mga kapatid, Pakinggan po natin mabuti. dapat maging laman ng inyong isip Uy, ang mga ano bagay. daw? Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Yun. Ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen. Minsan may sinasabi sila. Sabihin na natin totoo. Pero kagalang-galang ba? Kapuri-puri ba? Hindi. Amen? Amen? Kaya yung mga chismis nga sinasabi mo, kung ano-ano sasabihin, kahit pa totoo yan, kung hindi yan kagalang-galang at di yan kapuri-puri, simple lang, wag mo nang bigyan ng panahong isipin yan. Wag na! Manahimik ka na lang. Oo, wag mo na. Wag na wag. Yung dapat gawin ng tahimik. Wag mong isipin na. Alam mo mangyayari sa iyo? Magiging maayos, matagumpay ang iyong buhay. Tingnan po natin yung verse 7, sister. Verse 7. Hallelujah. Ano sabi At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Tuloy. Jesus. Bilang pagtatapos, Yung- mga kapatid, Ibig sabihin kasama yan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos ay maghahari sa iyo. Amen. At kasama ito bilang dapat mong isipin. Huwag na natin bigyan ng panahon ng anumang negative. Kahit pa anong sabihin ng tao sa iyo, kaibigan. Dumating po sa punto ng buhay ko noon na may taong, sabihin natin kaming dalawa hindi nagkasundo. So dumating ang time na nung kami maghiwalay ng landas, may mga taong nagsasabi sa akin, alam mo, sabi niya, alam mo, gantong sinasabi niya ron sa iba, tapos tungkol sa iyo. Ang naging leading ng Lord sa akin noon, huwag kong entertain yung mga taong yun na lumalapit sa akin na nagsasabi ng mga nagsusumbong. No. In-stop ko ang anumang pakikinig tungkol doon at naging maayos po ang takbo niya at takbo ko. Amen? Kasi, ito whatsoever is pure. Sabi ng Panginoon, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things
are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there any virtue, and if there be any praise, think on these things. Yung kapuri-puring mga bagay na magre-resulta ng papuri sa Lord. Pag may nadinig ka, kung kayo po ay merong hindi kasundo, dumarating yan, no? Wag na po kayong kukuha ng balita tungkol sa sinasabi niya tungkol sa'yo. Tama po yun. Hindi ka mapapayapa. Amen? So dumating po sa punto ko, Lord, ano ba dapat ko isipin? Iba talaga salita ng Diyos, ipinakita po niya. Ito po, kung hindi po nakapaloob dito, wag mo nang bigyan ng panahong isipin. Diyan bumagsak si Eva at Adan eh. Ang sabi ng Diyos, wag mong kakainin ito. Punong kaaway na to. Pero nung dumating si Satanas, binigyan sila ng ibang idea. At nung pag-asabi ng Biblia, nung kanila po itong laruin sa isipan niya, para kay Eva, nung ito'y simulan niyang laruin sa kanyang isipan yung sinasabi ni Satanas, nahok siya. Kasi hindi po yung tama. Amen? Sabi nga, kung ikay, paano mo niloloko yung sarili kung maniniwala ka sa kasinungalingan? And remember, Satan is the father of lies. Hallelujah. So, halimbawa, napapansin mo, naiisip mo, kala mo, naiisip mo lang, wala ka ng pag-asa. Kasinungalingan yan. Sapagkat ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. At walang ano ang sabi ba ng Bible? Kung tayo po ay ipinanganak sa mundong ito, mahal ka ng Diyos. Kung born again ka pa, tumanggap ka na sa Panginoong Hesus, ano ba sabi niyo sa mga Israelita sa bayan niya? Okay? At ito rin ay para sa mga anak ng Diyos. Yung sabi doon, Jeremiah 29, verse, sige nga po, Sister Mercy, ito ang katotohanan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. You see, fact versus truth, sa truth ka. Wala pong mabuting itutulot sa buhay mo kung hindi katotohanan ng salita ng Diyos ang magiging pamantayan mo sa buhay, kaibigan, kapatid. Amen? Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ano po ba ang sabi, Sister Mercy? Sige po. Verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti. Ang Diyos, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kaaway mo. Amen? Kung saan nakakaalam, sa Kanya ka makinig. Sige, pakituloy po. Bigay niyo po yung patotoo niyo. Para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Amen. Ano po patotoo niyo? Kasi po noong, siyempre po ito pong sa pagpapatahi, may nagtitiwala po ng mapautang ka ng tela sa biyaya po ng Panginoon. Hindi po ako naka-clear nakasettle ng utang itong nakaraang June, July, tag-uniform po. Pero praise God at patuloy naman pong nagtutuloy yung mga patahi. Dumaan po yung mga buwan, wala po akong pambayad, Pastor, 168,000. Pero mabuti po talaga ang Diyos. Dahil hindi po naman, kailangan po kasi bayaran bago mag-December, Pastor eh. Ito pong December, kailangan bayaran. Nakalipas na taon. Ito po lang nakaraan. Ngayon, yun pong supplier ng tela, nagsabi po ako sa kanya ng, Christian, bago mag-December, sa December ko babayaran. Pero katotohanan po, sinabi ko lang po yun, maaari pong may pananampalataya po akong may dadating. December ako magbabayad. Pero dumadaan po yung December, wala pa pong dumadaan. Wala po, Pastor. Pero meron naman pong gumugulong na... Anong tawag doon? Liquid, yun yung pinagugulong na pera. May tawag dyan sa business. Hindi ko... meron po kaming kliyenteng kaloob, marahil po ng Panginoon, dahil yun po dati sa Bilasco, lumipat po sa akin ng kusa, may nag-refer po sa kanya para sa akin. May sarili po niyang tela, pinapatahi po sa amin, tapos labor po binabayad siya. Yung pong kinikita doon, yung po ang nakapagpapaikot dito sa negosyo. Papasweldo, pambili ng materyales. Opo. Ngayon po, nangako po ako kay Christian na, Christian din po siya, Christian po ang pangalan niya, na Christian sa December ako
babayad. Pero ang totoo po, sa Diyos po lang talaga ako tanging sa Diyos po ako nagtitiwala. Ganun po, nakakatuwa po, hindi po ako yung gulo isip, hindi po ako yung taranta. Amen. Panatag po talaga loob ko dahil naniniwala akong kasama ko po ang Diyos at ang Diyos yung magpo-provide para Amen. sa akin. Para, na-test po ng gusto yung pananampalataya ko nung time na yung pastor. Evil day, ha? Opo, pastor, grabe. Tapos po, dumating po ang December, patapos na po December. So ko kailangan kong makipag-usap uli kay Christian. Nag-chat po ako kasi syempre po, yung pangako po kailangan tutuparin, di po ba? Matapos po yung December, nag-chat po ako. Sabi ko, Christian, yung pera kong inaantay, hindi pa dumadating. Pero pwede bang sa January ako magbayad? Okay naman po siya. Sabi niya, Ate Mercy, sige. Masok po ang first week ng January. Nag-chat po ako. May nilapitan po ako mga kaibigan, pero maaari pong hindi sila ang gagamitin ng Panginoon dahil wala pong na-provide. Sunday, January 4 po, ng Sunday ng gabi, may chinat po ako. Sabi ko, baka po pwedeng makahiram ng ganito. Sa gabi po yun, tapos kinabukasan ng umaga ko, binasa po i-reply. Sabi niya, sige Ate Mercy, kailan mo ba kailangan? Sabi ko, praise God. Ito na po yung kasagutan ng Panginoon. Kailan mo Ate Mercy kailangan? Dumaan po mga araw, parang after 3 days po, saka ko sinabing sa ganung araw. Hindi, noong ko po sinabi, pero sabi ko sa mga ganitong araw, Sunday po noon sa Webes po na nga po, daladala niya yung 200,000. Naluha po ako at sobra po akong galak na galak. Sabi ko, Lord, salamat po talagang. Ikaw talaga ang aming provider. Sobra pong na-test po yung aking faith. Kasi wala po akong talagang ibang inaasahan kundi tanging ang Diyos lang po. Tahimik po ako. Basta po ako'y nandiyan po si Satanas. Sabi niyo nga po, Wala ka kwenta-kwenta, wala ka ng pag-asa. wala kang pag-asa, saan ka kukuha ng pambayad? Lagi pong may ganon. Pero po ang binabalik ko po sa kanyang tugon, Susulat. sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos sa Efeso chapter 3 verse 20, magagawa ng Diyos na ibigay sa akin ang lahat kong pangangailangan na higit pa sa aking hihilingin at iisipin. Philippos 4:19, my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Tapos yung pong, lagi hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni Sister, quote po niya yung, pero sabi sa awit 23 verse 5 at 6, pagpapalain ko ang lahat, ang mga anak kong nagtitiwala sa akin. Sa harap ng aking mga kaaway, sinabi ng Panginoon yon, at makikita ng lahat ng kaaway, ng lahat ng iyong kaaway, na ang iyong Diyos ay buhay, totoo at makapangyarihan. At ayun po, praise God, talaga pong hindi ko po naranasan yung mag-alala, mangamba sa ganong pagkakataon sa lahat ng mga yung pinagdaanan ko na yon. Pero mula June, ilang buwan, praise God, nandun po yung kapanatagan ng puso, kapayapaan ng isip. May tendency takutin ka talaga. Matatakot ka, oo. Pero hindi ka nag-give in sa takot. Tapos po, may kasunod po yung speaking tongues. Labis po akong pumapayapa doon. May time pong hating gabi, magigising ako. Gano'n na sasabihin sa akin ni Satanas. Pero eto, magtatangs po ako. Yung po mga salita ng Diyos na binigay niya sa akin about doon po sa ganung bagay. Tapos plus tongues, praise God. Hindi po ako nagkakaroon ng kaguluhan, kundi papayapa po ako, Pastor. Sa biyaya ng Panginoon. Mahirap po kasing gawin yan kung wala talaga tayong salita ng Lord, kung magpipilit lang tayo. Sabi nga kanina, ano man ang mabuti, yun ang isipin mo. Hindi pwedeng wala ka ng pag-asa. Hindi pwedeng... Etong masasabi ko sa inyo, halimbawa, sinabi ng doktor na hanggang 1 linggo na lang buhay mo. Well, ginagalang ko yung sinabi ng doktor, pero may sinabi po ang Diyos eh. At nangyari po sa akin yan noon.
At ang tugon na sabi ng Lord sa akin, you will not die but live and will proclaim the good deeds of the Lord. Ayaw ng Diyos na mawala tayo sa mundong ito nang hindi pa tapos ang ating ginagawa. Tulad ngayon, nakakadinig ka nito, share this word. Share this program. Marami po tayong dapat pang matulungan sa pamamagitan po ng paghahayag ng katotohanan. Hindi po kami humingi ng kahit 5 sa inyo. Ang hinihingi po namin ay pagmamahal nyo sa ibang tao by sharing this video, this program sa kanila po. Hallelujah. So napakagandang katotohanan po yan ng salita ng Lord. Kaya nga ang sabi ro sa verse 1, pakibasa uli ng awit 119, mapalad, pakibasa. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Kaya tayo kapag ang salita ng Diyos ang nakararating sa iyo at naunawaan mo, hallelujah, amen, at i-apply mo sa buhay mo, mapalad ka. Mapalad ka. Dahil anumang problemang dalhin ni Satanas at anumang kasinungalingan dalhin niya, ay kaya mong baluktutin yun sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero paano mo i-apply yung katotohanan kung walang Salita ng Diyos. amen? Wala tayo na lang inaantay ng Lord eh. Yung panahon nating ibibigay. May sasabihin ka ba? Kung wala, ibibigay ko ang 1 Peter chapter 2. Meron pa akong karanasan ko rin po. Oo. Meron po doon po sa kasamahan namin. Yun po sa kasamahan namin doon sa sa cell group. Oh. Lagi akong pinagsasabihan, ano bang vitamin na iniinom mo? Ba't di ka nagbabitamin? Sabi ko, may salita sa akin ng Diyos. Oh. Kaya, bakit ako kailangan parang ganyan? Naranasan ko na nga ang Diyos. Salamat po sa ilaw. Naranasan ko nga ang Diyos nung ako nasa Baguio. Unang sabak ko sa pagsama sa Bible study, kampiyon. May mausap sa akin, ano nakikita mo? Ano yung hawak mo? Sabi ko, gamot po. Hindi ba ako kilala? Sino ako sa iyo? Hindi ba ako yung Diyos makapangyarihan na may lalang sa iyo? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Biglang yung isip ko para bang biglang nagliwanag. Oo nga, Kaya ang ginawa ko yung gamot, aking tinapon. Sabi na, talagang ang Diyos. Sabi niya, nekudlit, nituldok. Ibig sabihin, dahil kuy-kuy ooperahan, preparahan ka lang, ooperahan. Yung sinasabi po niya, karanasan niya. No? At totoo po sa salita ng Diyos. Remember, itong taong ito, 90 ka na? 80 ka na? Sa November. Sa November po. 6 months pa. Pero, very strong si sister. Very strong. Ganon po ang salita ng Lord. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang salita po ng Diyos ay, Gamot. pakita mo nga sa amin kung nasaan yon. Kawikaan, chapter 4. Tinan po natin. Using the word of God, tatanggapin mo na lang eh. At i-apply. Hallelujah. Itong verse na ito, itong chapter na ito, naging karagdagang peto sa aking karanasan. May titinalan din ako sa Peter. Sige, tingnan niyo po. Verse 20. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. At? Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag mong pabayaan mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Bakit daw? Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatan. Ganun lamang, hanggang mabutit alaga. 22. So makikita po natin, mamaya, titinan natin yan, yung kasunod. Makikita po natin na ang kaalaman, karunungan ay ang salita ng Lord. At madidinig mo lamang ito sa mga lugar na kung saan ay tunay na itinuturo ang katotohanan. Amen. Kapatid, ikaw at ako at ang makakapakinig ay makikinabang sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito po ay medicine, ito po ay kalusugan. Ano daw sa bandang huli? Ano sabi doon? Kalusugan at kagalingan.
sabi ni Basalin, sa buo Pagkat mo. yan ay siyang bukal ng buhay mong Okay, tinataglan. So, ang salita ng Lord ay kagalingan, kalusugan ng buo nating katawan. Kaya nga, ang sabi niya rin sa verse 23, ano yung sabi sa verse 23? Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglan. Ibig sabihin, yung ating pong puso, naiipon, nandyan natin iniipon ang salita ng Lord o anumang negative. Bantayan mo yan. Ibig sabihin, bantayan mo pumapasok sa'yo. Dahil kung hindi, yan ang amen, yan ang masusunod sa iyong buhay. Pero kung salita ng Lord, ang matatanim sa iyong puso, yung salita ng Lord na yan, ang mamumunga sa iyo, at yun ang magiging epekto sa buhay mo. Lagi kang masaya. Oo, tingnan nga natin ang 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Second Peter chapter 1 verse 2. Hallelujah. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 2. Sige po, Sister Lina. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. You see? Sa salita ng Lord, makikilala natin ang gusto ng Lord. Amen? Yung kasinungalingan ni Satanas, kasinungalingan ng mga sitwasyon ay mababago sa pamamagitan ng pagkakaalam natin sa Diyos. Kasi kasinungalingan niya, so sa pamamagitan ng pagkakaunawa at pagkakakilala natin patuloy pa sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Ano daw ang mangyayari, Sister Mercy? Sasagana ang Pamumuhay. verse 2, hindi po. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Yun, mapupuspos tayo ng kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kung, pakituloy, Dahil sa inyong pagkakakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. at makikilala mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapagkat ang isang tao, halimbawa, hindi mo yan makikilala malibang may sinasabi siya. Amen? Amen? Hallelujah, mas makikilala mo siya. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. So, ano pa inaantay mo, kapatid? Come on. Kailangan mo ng church. Kailangan mong magbigay ng oras at panahon. Ikaw na lang ang inaantay ng Lord. Amen. Ang biyaya at pagpapala, ang katagumpayan at paglago mo ay nasa pintuan na lang. Pero kailangan mong gawin ito. Kaya nga sabi ni Paul sa Acts chapter 20, verse 32. Acts 20:32. Mga Gawa, chapter 20, verse 32. Tapos yung huli sa iko'y pa ibibigay, sister. Baka may gusto ka sabihin sa awit 119. Verse 32. Ito ang sabi ni Paul sa mga taga-Epeso. At ngayon, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at ang kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahan loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginagawang banal, pinapaging banal. You see? Sabi ni Paul, aalis siya. Amen? Pero, amen? Hindi sinabing umatin kayo ng napakaraming kung ano-anong ano. Ang sabi niya, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Focus ka doon. Kasi ito ika ang magpapalakas sa iyo, magpapatatag sa iyo at magbibigay ng lahat ng pagpapalang inihanda ng Diyos sa kanyang pinapaging banal. Sa lahat ng tumanggap kay Jesus ay ginawa niyang banal ang taong yon. Ibig sabihin, sa lahat ng tumanggap kay Jesus, may pagpapala at biyayang nakalaan na. Kailangan mo na lamang talagang maintindihan at maunawaan ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang pagpapala at biyaya, amen, kapayapaan ay sasagana sa iyo. Sasagana.
hindi kulang. Pag sagana, umaapaw yan at ma-share mo pa sa iba. Wherever you go, dala-dala mo ang tagumpay, kapayapaan at maaambunan pa nga ang mga taong yan na nasa iyong kapaligiran. Hallelujah. Sister Lina, verse 6 ba yung gusto mo sabihin kanina? Hindi sa ano po yung sinabi niyo kanina, yung sinishare niyo kay Sister Mo. Sige po, ano po yung gusto nyo sabihin sa awit 119? Dito po ulitin ko po, sige. mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Verse 2, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, kapag lagi po nating, yung bang, kasi sa ang pangako ng Diyos, mapalad. Salita, hindi po, yun po yung katotohanan siya niya. Mapalad. Oo, hindi yan, okay, yun po yung katotohanan. Kapag ikaw ay lumalakad sa kanyang salita, mapalad ka. That is not a promise. That's a statement of facts and truth. Kailangan lang sumunod. Oo, kailangan mong i-apply yung salita ng Lord. Kailangan i-apply ka. Pagka habang ina-apply mo sa buhay mo, maiintindihan mo at maiintindihan yung lahat ng mga Totoo po. nabasa mo eh. Yun yung magre-reflect sa iyong buong pagkatao. That's right. Nagre-reflect po ito, yung kung ano ka. Dati hindi pa ako born again noon. Iba ang buhay ko. Kaya nung ako matauhan, dahil tinanggap ko ang ating Panginoon Kristo bilang Diyos at hari na aking buhay, nagtanong ako sa sarili ko, ba't ganito ako ngayon? Dapat nung ko pa pala tinanggap. Amen. Nagkakaroon tayo ng katanungan eh. Tapos, Marami akong taong sinayang pala. ano po, sayang panahon na nagdaan sa buhay ko, biro mo. Halos magti-30 anyos na ako na matanggap. Kaya lang, ang nakalipas ay nakalipas na, ang mahalaga ay ang ngayon. Amen? Na ating hinaharap. Wag nating panghinayangan na ang nakalipas sapagkat tapos na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Katulad mo, natatanggap sa ating Panginoong Kristo. Sister Mercy, may masasabi po ba kayo? At para sa pagtanggap sa ating Panginoon at ma-guide po sila. Hallelujah. Sige po. Ang tag dito, yung pong kausapin ako noong supplier ng tela na binayaran ko na po. Nga pala, nabayaran mo siya dahil dumating ang pera. Opo, nagbayad na po At ako. may ipoprophesy muna ako, mababayaran pong lahat ng utang nyo at makapagsisimula kayo ng panibago na may matagumpay na kaayusan. Hallelujah! Purihan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Come on! Hallelujah! Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Ayun o, alas 3 po kasi dinala yung pera. E de, may oras pa po sa bangko. Nagbayad na po ako. Tapos yung pong resibo, sinend ko na po dun sa supplier ng tela. Sa kabutihan po naman ng Diyos, mabuti po yung puso nung supplier ng tela. Tapos sabi niya, sige Ate Mercy, ano na po mga kukunin yung tela. Salamat sa Diyos kasi hindi po napuputol yung mga ipinapatahi at tuloy-tuloy po. Sa anumang mga sitwasyon, anumang po ang nangyayari, hindi po tayo binibitawan ng Panginoon. So yun, hindi. Hindi tayo bibitawan ng Lord. Ano man ang kakulangan natin, ano man ang mga pagkakamali natin, hindi tinitingnan ng Diyos yun eh. Sapagkat ang Diyos ay labis ang pagmamahal sa atin. Sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sabi nga rin po sa Gawa chapter 2 verse 21, maliligtas ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang pagnanais ng Diyos ay maligtas ang marami. Hindi sa pilitan ang kaligtasan, pero desisyon po ang kailangan. Isang malaking desisyon. Sabi nga po sa Pahayag chapter 3 verse 20, narito ako sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag narinig ang tinig ng Diyos, ninuman ang tinig ng Diyos, at marinig ang tinig ko, at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa Kanya. Pag si Jesus ay iyong tinanggap at pinapasok mo sa iyong buhay,
Wala kang pagkatalo dahil sa Panginoon ay lagi kang panalo. Amen. Hallelujah. Walang talo lagi at sa Panginoong Hesus ay laging tagumpay. Sa Panginoong Hesus ay puno ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ngayon po, kaibigan, nakapagdesisyon ka na ba? Kung yes po ang sagot mo, sumabay ka po sa panalangin ito. Praise God, hallelujah. Sige po tayo manalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako, at nananampalataya nananampalataya. na ikaw, Panginoong Hesukristo, Ikaw, Panginoong Jesucristo, ay namatay para sa akin ay namatay para sa akin. at sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, kinabuhay muli. ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan. salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa kaayusan. Salamat po sa kayusan. Salamat po sa katagumpayan Salamat po sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko. ng mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Matapos Jesus. kitang tanggapin, Panginoong Jesus. Salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Wow, congratulations sa iyo pong pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Sister Lina, pwede po bang you do the favor to pray for them? Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa mga tao, sa mga kapatiran, sa mga kakilala namin na nakapakinig ng programang ito. Yes. Dalangin po namin, lalo na po yung sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at dahil po namin makatagpo po sila ng sambahan Amen. na ikaw ang itinataas. Dalhin mo po sila doon upang patuloy na patuloy nilang maunawaan ang salita mo, O Diyos. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na lagi kanilang makita, hanapin sa kanilang buhay. Ikaw po, O Diyos, ang hinihiling po, ang kahilingan po namin para sa kanila. Matuto sila ng iyong salita. Laging po silang babantayan at iingatan, O Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lagi kanilang hanapin, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Pagkalingain mo po sila. Pagmalasakitan mo po sila, pagkat ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa lahat. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na mamamahala. Kung paano kami pinamamahalaan mo, O Diyos, ganun din po ang gagawin mo po sa kanila. Itinatalaga po namin sila sa inyo, Panginoon. Magkaroon ng kaayusan, ang kanilang, lalo na ang kanilang pamilya na kinabibilangan. Yes, Lord. Makita nila yung mga kamanggagawa mo, O Diyos, na nagdadala ng mabuting balita upang ito kanilang maakay at patuloy na maturuan sa matuwid na daan patungo sa kaligtasan mo, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Huwag mo po silang iiwan, huwag po silang pababayaan. Laging po silang bibigyan ng pagkakataon na makita kanila at makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, we thank you, we honor you. I-bless mo po ang bawat isa. Maging kanilang mga pamilya na kinabibilangan. I-bless mo po, Panginoon. Bakit ang sabi mo sa salita, kapag ang isang mananampalataya nakakilala sa Diyos, buong sambahayan ay makakakilala rin. Yes. Panginoon, salamat po. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa oras pong ito, nilalagay po ng Panginoon sa aking puso. Yes, Lord. Meron na hindi pagkakasundo sa loob ng iyong tahanan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, I am taking authority over that demon spirit. Demonyo ng hindi pagkakaintindihan, demonyo ng hindi pagkakaunawaan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, inuutosan namin kay lumayas in Jesus' name. Ngayon kapatid, tinanggap mo ang salita ng Lord. Bayaan mo maghari ito. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Ang Panginoong Jesus ay liwanag.
ang pagpasok niya sa iyong buhay, ang daladalay, liwanag. Walang anumang dilim ang mananatili pa sa iyong tahanan muli. Iniiwan namin sa iyong tahanan ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. We give you praise, Father, and we give you glory. Hallelujah. And even sickness and diseases, we are here right now to declare healing to your body. We are here right now to declare healing to your body in the name of Jesus Christ. You are healed. Receive your healing right now. Bones be strong. Heart be strong. Blood flow right, flow smooth sa vein ng taong ito in Jesus' name. Headache, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Kristo. Body pain, layas in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Receive your healing right now. You are healed. We bring you healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you praise, glory, and honor. Thank you, Lord Jesus. By your stripes, they were healed. Hallelujah. By your stripes, they are healed. Hallelujah. Thank you, wonderful, precious Holy Spirit, sa pagkilos mo po sa kanilang mga physical na katawan sa oras na ito. You are healed, you are healed, you are healed. Hallelujah. You are healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise God forevermore. Hallelujah. So paano? Paalam po muna muli kami sa inyo. Kita-kits po tayo sa susunod na pag-e-air ng programang ito ng Cheer Up, The Word Works program. Huwag niyo kalimutan, mahal ka ng Panginoon. See you next. Salamat. God bless you. We love you. And Jesus loves you.